Ang kuwentong isasalaysay ko ngayon ay tungkol sa isang hapon na marahil ay hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. May mga pangyayari sa buhay na kapag naganap na, saka mo lang maiintindihan na ang pagpapasensya ay may hangganan. Kung masyado ka nang niyuyurakan, darating ang isang punto na hindi mo na kayang magtimpi. At ang hapong iyon, ang araw na narating ko ang pinakahuling hangganan ng aking pagtitiis. Noong araw na iyon, bandang 4:00 ng hapon, kararating ko lang mula sa trabaho nang marinig ko agad ang ingay mula sa sala. May iyakan, may sigawan, at nangingibabaw ang malakas na boses ng biyenan kong babae. Paghakbang ko pa lang sa pinto, natigilan ako sa tanawin sa aking harapan. Sa gitna ng sala, ang hipag kong si Myla ay nakaupo sa sahig, kaharap ang 2 malaking maleta. Gusot ang kanyang damit, sabog ang buhok, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha na para bang dumaan siya sa isang matinding pagsubok. Ang biyenan ko, si Aling Tess, ay nakapamaywang sa tabi niya at ang mukha niya ay namumula sa galit. Ang asawa ko naman, si Marco, ay nakasandal sa gilid ng mesa, magkasalikop ang mga braso sa dibdib at ang mukha'y walang emosyon na para bang walang kinalaman sa nangyayari. Pagkakita sa akin, agad na humagulgol si Myla, Ate Angela, ang hirap ng buhay ko, ate. Hindi ko pa man maintindihan ang sitwasyon, bumaling na sa akin ang biyenan ko. Ang boses niya ay malamig na parang nag-uutos. Dito, natitira si Myla. Ayusin mo ang kwarto para sa kanya. Natigilan ako ng ilang segundo. Ang tingin ko'y nagpalipat-lipat mula sa mga maleta, sa umiiyak na mukha ni Myla, at sa biyenan ko. Napunong tanan, dahan-dahan akong nagtanong, anong ibig niyong sabihin sa dito? Mama? Iwinasiwas ni Aling Tess ang kanyang kamay na puno ng pagkainis. Pinalayas na siya ni Richard sa bahay nila. Ang mga lalaki ngayon, walang kwenta, konting away lang, palalayasin na agad ang asawa. Narinig ko iyon at parang nanlamig ang buong pagkatao ko. Alam kong isang linggo, nang usap-usapan ang pambababae ni Myla, mismong ang asawa niya ay tumawag sa akin para ipaliwanag ang lahat, pero kung magsalita ang biyenan ko, para bang ang anak niya ang biktima. Pinilit kong panatilihing kalmado ang tumanya ang aking boses. Pero, Mama, hindi po yata magiging komportable dito. Saka, ang problema nilang mag-asawa. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang putulin ako ni Aling Tess. Ang boses niya ay sintalas ng kutsilyo. Ang bahay na ito ay bahay ng anak ko. Kung sino ang gusto kong patirahin dito, wala kang pakialam. Natigilan ako sa sinabi niya. Tinitigan ko siya ng diretso, pero nanatili ang pagiging prangka sa mukha niya na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Sakto namang lumapit ang asawa kong si Marco at bumaba ang kanyang boses. Kapatid ko, si Myla, Angela, sana maintindihan mo. Humarap ako sa kanya. Sa ilang taon nating pagsasama bilang mag-asawa, ngayon ko lang narinig na kinausap mo ako sa ganyang kasing lamig na tono. Walang paliwanag, walang pakikipag-usap, kundi isang direktang utos na kailangan kong tanggapin. Si Myla, na nakaupo pa rin sa sahig, ay umiiyak habang sumusulyap sa akin. Ang tingin niya ay hindi tingin ng isang taong nagdurusa. Ito'y tingin ng isang taong nag-aabang kung ano ang magiging reaksyon ko. Pinunasan niya ang kanyang luha at nagsalita ng mahina pero sapat na para marinig ng lahat. Bakit ba ang laki ng problema mo, ate? Makikitira lang naman ako ng ilang buwan. Hindi ako sumagot agad. Nakatayo lang ako at nilibot ng tingin ang pamilyar na sala. Ang bawat muwebles, bawat nakasabit na litrato, bawat piraso ng sofa, lahat ng iyon ay mga bagay na pinaghirapan kong bilhin noong lumipat kami dito. Ang bahay na ito, na nagkakahalaga ng mahigit 8 milyong piso, ay halos lahat galing sa ipon ko sa loob ng maraming taon. Pero sa loob ng ilang taon, sa bibig ng pamilya ng asawa ko, palagi itong nagiging bahay ni Marco. Tiningnan ko ang biyenan ko, ang asawa ko, at si Myla na nakaupo sa sahig yakap ang kanyang maleta. Biglang nawalan ng laman ang isip ko. Hindi dahil sa wala akong masabi,
kundi dahil naintindihan kong walang saysay ang anumang sasabihin ko sa mga oras na iyon. Hindi na ako nakipagtalo. Tumalikod ako at dumiretso paakyat ng hagdan. Sa likuran ko, narinig ko pa ang biyenan ko na nagsalita ng may pang-iinis. Ayan, sinabihan lang ng konti, nagtatampo na. Manugang pero lahat na lang binibilang. Hindi pa rin ako lumingon. Pagdating sa kwarto, isinara ko ang pinto. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo, inilibot ang tingin sa silid. Sa isip ko noon, iisa lang ang malinaw na ideya. Kung magpapatuloy akong magtimpi ngayon, simula bukas, ang bahay na ito ay hindi na magiging akin. Binuksan ko ang aparador, hinila ang isang malaking plastic container na ginagamit namin para sa mga kumot at sinimulang iligpit ang mga damit. Hindi ang mga damit ko, kundi ang mga damit ng asawa ko. Mga polo, pantalon, mga jacket, lahat ay isiniksik ko sa loob ng container. Pagkatapos, pumunta ako sa kabilang kwarto, ang kwarto ng biyenan ko. Binuksan ko ang aparador niya. Kinuha ang lahat ng damit, mga scarf at mga bag niya at isinilid sa isa pang container. Ginawa ko ang lahat ng mabilis, walang luha, walang panginginig ng kamay. Sakto, makalipas ang 20 minuto, binitbit ko ang 2 container pababa ng hagdan. Sa sala, si Aling Tess ay abala pa rin sa pag-alo kay Myla. Ang asawa ko naman ay nakaupo sa sofa at nagse-cellphone na para bang walang nangyayari. Dumiretso ako sa labas ng bahay, sa aming bakuran, at malakas na ibinuhos ang laman ng 2 container. Nagkalat ang mga damit sa sementadong sahig. Sabay-sabay silang lumingon. Nanlaki ang mga mata ng biyenan ko. Anak, anong ginagawa mo? Tumayo nang bigla ang asawa ko. Angela, nababaliw ka na ba? Si Myla naman ay natigilan sa sofa, dilat na dilat ang mga mata. Nakatayo ako sa may pintuan, nakatingin ng diretso sa kanila, sa unang pagkakataon sa buhay ko. Ang boses ko'y sobrang lamig na kahit ako ay nagulat. Nagsalita ako ng dahan-dahan. Bawat salita ay may diin. Bahay ko ito. Binili ko ito. Itinuro ko ang bakuran kung saan nagkalat ang kanilang mga damit at nagpatuloy, kayong lahat, lumayas kayo sa bahay ko. Ang paligid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Tinitingnan nila ako na para bang isang estranghero. Walang sinuman sa kanila ang nag-aakalang gagawin ko iyon. Ngunit ang totoo, ang kuwentong ito ay hindi nagsimula noong hapong iyon. Nagsimula ito maraming taon na ang nakalipas. Mula pa noong araw na pumasok ako sa pamilyang ito bilang isang manugang para maintindihan ang pinagmulan ng lahat, hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Angela Cruz. Noong taong iyon, ako ay 32 taong gulang. Isang finance manager sa isang kumpanya ng logistics. Ang trabaho ko ay abala, puno ng pressure, ngunit kapalit nito ay isang matatag na kita at isang isip na laging kailangang maging malinaw at organisado. Si Marco naman, ang asawa ko, ay isang construction engineer. Noong una kaming magkakilala, hindi siya ang tipo ng lalaking mabulaklak ang dila o marunong manligaw, pero mukha siyang mabait, tahimik at masipag sa trabaho. Ang kanyang mahinahong panlabas na anyo ang nagpaniwala sa akin na isa siyang disenteng tao, mas disente kaysa sa mga lalaking puro pangako lang. Ipinakilala kami ng isang kaibigan. Noong panahong iyon, wala na ako sa edad na nangangarap pa ng fairy tale. Ang nasa isip ko lang ay simple. Darating ang isang punto sa buhay ng isang babae na ang kailangan niya ay hindi matatamis na salita, kundi isang taong makakasama niyang mamuhay ng payapa sa araw-araw. Sa simula ng aming relasyon, hindi masyadong romantiko si Marco, ngunit sapat ang kanyang sinseridad para maramdaman kong panatag. Madalas niya akong sinusundo pagkatapos ng trabaho, minsan ay binibilhan ako ng paborito kong cake o isang mainit na kape, mga maliliit na bagay na nagpaparamdam sa iyong inaalala ka. Noong dinala niya ako para ipakilala sa kanyang pamilya, ang biyenan ko noon na si Aling Tess ay mahigpit pang hinawakan ang kamay ko, ngumiti ng buong kabaitan at sinabing, "Huwag kang mag-alala, iha. Dito sa bahay na ito, hindi ka namin ituturing na manugang,
kundi parang tunay na anak. Sa totoo lang, sinong babae ang hindi lalambot ang puso kapag narinig iyon? Si Myla noon ay hindi pa nagpapakita ng tunay na kulay. Kagagraduate lang niya, matamis magsalita, at laging masayang bumabati sa akin ng Ate Angela, future sister-in-law ko. Sinasabi pa niya na kapag naging manugang na ako, siguradong magiging masaya siya dahil may makakausap at makakahati na siya sa mga gamit at makeup. Nakikita ko ang mainit na pagtanggap ng biyenan at ang kasabikan ng hipag, kaya't nabawasan ng malaki ang mga alalahanin na karaniwan sa isang babaeng malapit ng ikasal. Ang kasal namin ni Marco ay hindi magarbo, ngunit sapat na. Pagkatapos ng kasal, dahil hindi pa kaya ng budget, umupa kami ng isang maliit na apartment para sa aming dalawa. Ang apartment ay halos 40 square meters lang. Kapag tag-araw, para kang nasa loob ng oven sa init. Kapag tag-ulan, ang ingay ng yero sa bubong ay nakakabingi. Pero sa totoo lang, ang mga panahong iyon ang pinakamagaan sa pakiramdam ko. Sa umaga, pareho kaming papasok sa trabaho. Sa gabi, magluluto ako ng hapunan at tutulungan niya akong maghugas ng plato. May mga araw na kapos na kami bago pa man dumating ang sahod, kaya't itlog at gulay lang ang aming kinakain. Pero pakiramdam ko pa rin ay napakainit ng aming pagsasama. Noong mga panahong iyon, inisip ko na hindi mahalaga ang yaman basta't mahal ng mag-asawa ang isa't isa. Ngunit ang kaisipang iyon ay hindi nagtagal. Habang tumatagal, lalo kong nakikita na si Marco ay sobrang malambot pagdating sa kanyang pamilya. Isang tawag lang ng nanay niya, nandiyan na agad siya. Isang pakiusap lang ng kapatid, gagawin niya kaagad. Samantalang ako, ang asawa niya, ay laging nasa huli ng listahan. Ganoon pa man, noong mga panahong iyon, mahal ko pa rin ang asawa ko at gusto kong gampanan ang papel ng isang mabuting manugang, kaya't madalas kong sinasabi sa sarili ko, hayaan mo na, kung may kailangan ang pamilya niya, tutulong ako hanggat kaya ko. Gusto ni Myla na kumuha ng karagdagang certification para makahanap ng mas magandang trabaho. Tumawag ang biyenan ko. Nagdadramang kapos sila sa pera. Hindi ko natiis, kaya't tahimik ko siyang pinahiram. Tuwing may okasyon tulad ng Pasko o Bagong Taon, ako na ang kusang bumibili ng regalo para sa biyenan ko mula sa mga food supplement, bitamina, hanggang sa makapal na jacket dahil takot akong sumakit ang kanyang balikat tuwing malamig ang panahon. Minsan pa nga, hinawakan ni Aling Tess ang kamay ko sa harap ng mga kapitbahay at buong pagmamalaking sinabi, napakaswerte ng pamilya namin at nagkaroon kami ng manugang na tulad ni Angela. Natuwa ako nang marinig iyon. Sino bang babaeng manugang ang hindi aasa sa ganoong pagkilala? 2 taon pagkatapos ng kasal dahil na-promote ako sa trabaho, kasama pa ang naipon kong pera at malaking bonus mula sa kumpanya, nagpasya akong bumili ng bahay. Ang desisyong iyon ay pinag-isipan ko ng mabuti dahil hindi maliit na halaga iyon, ngunit naisip kong hindi rin maganda na habang buhay na lang kaming mangungupahan. Gusto ko ng isang disente, maluwag at matatag na tirahan para makapagplano kami ng pangmatagalan. Noong dinala ko si Marco para tingnan ang bahay, nagulat siya. Hindi ito magarbo, ngunit maganda at maayos ang pagkakatayo. Ang subdivision ay tahimik at malapit sa trabaho naming dalawa. Noong araw na pumirma ako sa kontrata, sobrang kaba ko na halos hindi ako nakatulog. Napakasaya ng pakiramdam ko noon, para bang nakagawa ako ng isang matibay na hakbang sa aming buhay mag-asawa. Noong lumipat kami sa bagong bahay, halos ako ang gumastos sa lahat mula sa pagbili ng mga muebles, kurtina, sofa set, lamesa, hanggang sa bawat plato at kubyertos sa kusina. Pagod na pagod ako. Pero masaya ang puso ko dahil iniisip kong kasama ko ang asawa ko sa pagbuo ng isang tunay na tahanan, at sa mga sandaling iyon, ako mismo ang nag-alok na isama namin ang biyenan ko. Naaalala ko pa ng malinaw noong sinabi ko ito. Nagulat si Marco. At si Aling Tess naman ay halos maiyak. Hinawakan niya ang kamay ko, nanginginig ang boses. Hindi ko akalain na ganito mo ako kamahal. Anak,
Sa edad kong ito, ang magkaroon ng manugang na tulad mo ay sapat na para maging maligaya ako. Si Myla na nakatayo sa tabi niya ay ngumiti rin ng malapad. Masaya na to. May kasama na si Mama at ako rin. Hindi na malulungkot si ate. Naniwala ako na totoo ang lahat ng iyon. Naniwala akong tama ang ginagawa ko. Inisip kong ang pagpapatira sa biyenan ko ay isang gawa ng paggalang, pag-aaruga at isang paraan para mas mapalapit ang pamilya sa isa't isa. Naisip ko pa nga na ang swerte ko dahil mayroon akong pamilya ng asawa na tila napakabait at maunawain. Ngunit hindi ko akalain na ang desisyon kong buksan ang pinto ng bahay ko para sa aking biyenan ay ang simula ng mga araw na kapag naaalala ko, naninindig pa rin ang aking mga balahibo. Noong mga unang araw na lumipat ang biyenan ko, simple pa rin ang pag-iisip ko. Basta't taos puso ang pakikitungo ko, magiging maayos ang lahat. Inayos ko para sa kanya ang pinakamaliwanag na kwarto sa bahay, bumili ng bagong kutsyon at pinalitan ang mga kurtina ayon sa kulay na gusto niya. Sa kusina, naglaan ako ng isang cabinet para sa kanyang mga gamot, mga herbal tea at iba pang madalas niyang gamitin. Sinasabihan ko pa ang sarili ko na kailangan kong maging mas maunawain dahil mahirap para sa isang matanda na iwan ang kanyang nakasanayang lugar para manirahan kasama ng mga anak. Inisip kong kung magiging maingat ako sa aking pakikitungo, mararamdaman niya ang aking mabuting intensyon. Ngunit makalipas lang ang maikling panahon, napansin kong may mga bagay na hindi na tulad ng dati. Sa simula, maliliit na pagbabago lang na kung hindi mo papansinin, madali mong palalampasin. Halimbawa, tuwing may mga kamag-anak na dumadalaw, hindi na sinasabi ng biyenan ko ang bahay ng mga anak ko. Madalas niyang ipapatong ang kamay sa mesa, ngingiti, at sasabihin ng isang pangungusap na sa unang dinig ay normal, pero kung pakikinggan mong mabuti, masakit. Itong bahay na to, binili ni Marco para sa asawa niya. Alam mo na, tayong mga babae, ano bang alam natin sa mga malalaking bagay? Noong una kong narinig iyon, nasa kusina ako at naghuhugas ng prutas. Natigilan ang kamay ko sa gitna ng palanggana. Narinig ko ang bawat salita, pero sinabi ko sa sarili ko na siguro'y sinabi lang niya iyon para hindi mapahiya ang anak niya sa harap ng mga kamag-anak. Maraming ina ang ganoon. Sobrang mahal ang kanilang anak na lalaki kaya't gusto nilang palaging magmukhang magaling. Hindi naman siguro masama ang intensyon. Sinubukan kong isipin iyon sa mas magaan na paraan, ngunit isang beses, 2 beses hanggang sa pangatlo, pang-apat na beses, paulit-ulit niyang sinasabi iyon na para bang naging ugali na. Minsan, idinadagdag pa niya sa isang tono na nagpapatawa sa lahat. Ang swerte nitong si Angela, nakakuha ng asawang masipag kaya nagkaroon ng ganito kalaking bahay. Nakatayo lang ako sa tabi, napipilitang ngumiti. Sa loob-loob ko, hindi galit ang nararamdaman ko, kundi isang pakiramdam ng pagkasakal na mahirap ipaliwanag. Ang bahay na ito, mula sa unang down payment hanggang sa bawat hulog, halos lahat ay galing sa pawis at pagod ko. Ngunit sa ilang salita lang, ang lahat ng pinaghirapan ko ay parang binura at ako'y naging isang taong tagatanggap lang ng biyaya. Kasabay nito, si Myla ay nagsimulang magpakita ng mas madalas sa bahay. Noong una, sabi niya ay makikikain lang ng hapunan para masaya dahil malapit lang ang trabaho niya. Pagkatapos ng ilang araw, nagdala siya ng isang bag ng damit. Sabi niya ay para may pamalit siya. Hanggang sa naging kaswal na sa kanya ang matulog dito dahil pagod na raw siya sa trabaho at ayaw nang mag-drive ng gabi. Ganoon na lang, mula sa pagiging bisita, naging permanente na siyang nakatira sa bahay nang hindi ko namamalayan. Sa umaga, tamad pumasok sa trabaho. Sa gabi, hihilata sa sofa habang nagse-cellphone. Pagsapit ng oras ng kainan, uupo na lang sa mesa. May mga araw na late na akong umuuwi galing trabaho at pagpasok ko pa lang sa pinto, makikita ko siyang nakataas ang paa sa upuan habang nanonood ng TV. Samantalang sa kusina, malamig ang mga kaldero, walang sinumang gumalaw. Ngunit kapag dumadaan ang biyenan ko, titingnan niya ako na may halong paninisi.
Ang babaeng may pamilya na, dapat marunong mag-asikaso. Kawawa naman ang kapatid mo, pagod galing trabaho, mag-aantay pa ng pagkain. Naririnig ko iyon at parang may bumabara sa lalamunan ko. Malinaw na pareho kaming nagtatrabaho buong araw, mas matindi pa nga ang pressure sa trabaho ko. Pero sa bahay na ito, basta't hindi ako nakapagluto ng hapunan sa tamang oras, para bang kasalanan ko na sa buong mundo. Ganoon pa man, tiniis ko pa rin. Sinabi ko sa sarili ko, hayaan na, kapatid siya ng asawa ko, bata pa, hindi pa gaanong nag-iisip. Mas matanda ako sa kanya ng ilang taon, kaya't magpaparaya na lang ako para iwas gulo. Ngunit habang lalo akong nagpaparaya, lalo naman silang umaabuso. Bawat buwan, ang mga gastusin sa bahay ay halos ako lahat ang sumasalo mula sa pambili ng pagkain, bayad sa kuryente, tubig, internet, mga gamot, at iba pang gastusin na walang sino mang gustong pag-usapan, lahat ay sa bulsa ko napupunta. Si Marco, minsan ay nag-aabot ng pera, ngunit kumpara sa kabuuang gastos, kulang na kulang. Ang biyenan ko naman, para sa kanya, obligasyon ko bilang manugang ang pagluluto at pag-aasikaso sa bahay. Si Myla naman, taga-tanggap lang, walang kahit anong hiya. Ang mas nakakapagod ay hindi ang pera, kundi ang kanilang ugali. Isang araw, medyo matabang ang luto ko ng sinigang dahil pagod pa ang isip ko galing sa trabaho at iniisip pa ang mga numero. Pagkatikim pa lang ni Myla, sumimangot agad siya. Ibinagsak ang kutsara sa plato at sinabing, "Ate, ang tabang naman ng luto mo. Paano ko kakainin to?" Sinabi niya iyon sa harap ng biyenan ko na para bang ako ay isang katulong na hindi nasarapan ng amo sa luto. Tumingin ako sa kanya, naghihintay ng pagtatanggol mula sa biyenan ko o kahit isang tingin lang na nagsasabing bastos ang ginawa niya, pero wala. Kalmado lang na kumuha ng isda si Aling Tess at sumang-ayon, "Oo nga, Angela. Pabago-bago na ang luto mo ngayon. Pagod na nga ang anak ko galing trabaho, tapos ganito pa ang kakainin, kawawa naman." Napilitan akong ngumiti, nilunok ang lahat ng sama ng loob. Sa ibang pagkakataon, nang makita kong sobrang taas ng bill ng kuryente at tubig dahil dumami kami sa bahay at laging bukas ang aircon, dahan-dahan kong sinabi kay Myla, "May trabaho ka na naman, Myla. Baka pwede kang mag-ambag kahit konti para sa kuryente at tubig. Hindi naman malaki, para lang gumaan-gaan ang gastusin ko." Sinabi ko iyon ng mahinahon, walang intensyong maningil ng malaki. Iniisip ko lang na mas maganda kung magiging malinaw kami sa isa't isa, ngunit kinahapunan, pag-uwi ko, nakaupo na ang biyenan ko sa sala, ang mukha ay sobrang seryoso. Si Myla ay nakaupo sa tabi niya, nakasimangot, at nagkukunwaring nasasaktan. Pagkakita sa akin, agad na nagsalita ang biyenan ko. "Magkapatid na sila, pero binibilangan mo pa. Gaano ba kalaki ang nakakain niya sa'yo para singilin mo?" Hindi pa ako nakakapagpaliwanag, sumingit na si Myla. Ang boses ay puno ng hinanakit. "Hindi naman ako nakikitira sa'yo, ate, para sabihin mong pabigat ako. Sobrang nasaktan ako sa sinabi mo." Nakatayo lang ako roon, pinapanood ang mag-inang nagtutulungan. Sa puso ko, may halong pait at panlalamig. Ang pinakamasakit ay hindi ang maling pagkakaintindi, kundi ang pananahimik ng asawa ko. Si Marco ay nakaupo sa gilid ng sofa. Narinig ang lahat mula simula hanggang dulo, ngunit isa lang ang sinabi niya, "Hayaan mo na, Angela. Maliit na bagay lang, pinapalaki mo pa." Maliit na bagay para sa kanya. Ang pagod ko, ang hirap ko, ang pakiramdam na binubuhay ko ang buong bahay, nang walang pagpapahalaga, lahat ng iyon ay maliit na bagay lang. Noong gabing iyon, habang nakahiga sa aming kwarto, hindi ako makatulog. Nagsimula kong mapagtanto na sa sarili kong bahay na nakapangalan sa akin, ako pa ang kailangang mag-ingat sa bawat salita at kilos. Samantalang sila, malayang gawin ang gusto nila. Napakahirap ng pakiramdam na iyon, para kang isang bisita sa sarili mong tahanan. Ganoon pa man, pinilit ko pa ring magtimpi. Inisip kong lahat ng pamilyang magkakasama sa iisang bahay ay may hindi pagkakaunawaan, lalo na sa pagitan ng biyenan at manugang o hipag.
Kung dahil lang sa ilang salita at pera ay papalalakihin ko pa ang issue, mas magiging mahirap ang aming pagsasama. Sinubukan kong maniwala roon. Hanggang sa isang araw, hindi sinasadyang narinig ko ang isang bagay na nagtanim ng kakaibang pagdududa sa aking isipan. At mula sa sandaling iyon, nagsimula kong maintindihan na ang mga nangyayari sa bahay na ito ay hindi na simpleng hindi pagkakaunawaan. Matapos ang gabing hindi ako makatulog dahil sa sinabi ni Marco na maliit na bagay lang, pinapalaki mo pa, nagsimulang tumubo sa puso ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito simpleng inis, kundi isang mabigat na pagdududa na unti-unting lumalaki. Para bang may isang bagay na nangyayari sa mismong harapan ko, pero pilit kong ayaw pangalanan. Patuloy pa rin ang aking buhay. Nagtatrabaho, nagluluto, at kumikilos na parang walang nangyari. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, hindi na ako kasing inosente tulad ng dati. At hindi nagtagal, narinig ko mismo ang isang pangungusap na nagpatunay na ang aking mga agam-agam ay may basehan. Hapon noon ng linggo, naglalaba ako sa terrace sa ikalawang palapag nang marinig ko ang biyenan kong may kausap sa telepono sa ibaba. Ang boses niya ay malakas at puno ng pagmamayabang, malayong malayo sa malungkot na tono na ginagamit niya sa akin araw-araw. Sa simula wala akong balak makinig, pero noong papasok na ako, narinig ko siyang tumawa ng malakas. Oo, itong bahay na to, nakapangalan sa anak kong si Marco. Mabait lang talaga siya sa asawa niya, kaya hinahayaan niyang si Angela ang mag-asikaso ng ilang maliliit na bagay. Alam mo na, tayong mga babae, ano bang alam natin sa pagpapatakbo ng bahay? Natigilan ako, ang kamay kong may hawak na sipit ay nanigas sa ere. Narinig ko ang bawat salita ng malinaw. Ang bahay na ito, mula sa pagpirma ng kontrata hanggang sa pagkuha ng titulo, ako ang direktang gumawa ng lahat. Ang pangalan sa titulo ng lupa ay pangalan ko. Ang mga papeles ng utang, mga resibo ng bayad, mga bank statement lahat ay maingat kong itinago sa file cabinet sa aking home office. Sa madaling salita, sa legal man o sa aktwal na paraan, walang anumang kalabuan sa pagmamay-ari ng bahay. Gayunpaman, ipinagmamalaki ng biyenan ko sa mga kamag-anak na ang bahay ay nakapangalan sa kanyang anak. At ako, isa lang daw akong taga-asikaso ng maliliit na bagay. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi dahil sa nasaktan ako sa isang kasinungalingan, kundi dahil ang kasinungalingang iyon ay naglantad ng kung ano ang tunay na nasa isip niya sa matagal na panahon. Lumalabas na sa mata niya, walang halaga ang lahat ng aking pinaghirapan. Lumalabas na matagal na niyang itinakda sa kanyang isipan na ang bahay na ito, sa huli, ay dapat mapunta sa kanyang anak. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, hinintay kong kaming dalawa na lang ng biyenan ko ang maiwan sa kusina bago ako dahan-dahang nagtanong. Ayaw kong gumawa ng gulo at lalong ayaw kong mauwi ito sa pagtatalo. Marahan akong nagtanong, Mama, kaninang hapon po, narinig kong sinabi ninyo kay tita na nakapangalan daw po kay Kuya Marco ang bahay na ito. Baka po nagkamali lang kayo ng pagkakasabi. Kasi po, ang titulo ng bahay ay nakapangalan sa akin. Ang biyenan ko, na nag-aayos ng gulay, ay bahagyang natigilan bago tumingala sa akin. Walang bakas ng pagkataranta. Ngumiti lang siya ng bahagya. Isang ngiti na mas nakakapanindig balahibo kaysa sa direktang mura. Sabi niya, darating din naman sa puntong ililipat mo yan sa pangalan ng asawa mo. Mag-asawa kayo. Bakit mo ipagdadamot? O baka naman may iba ka ng plano? Natulala ako sa narinig. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon ng ganoon kadali. Hindi isang tanong, hindi isang suhestiyon, kundi isang pag-aakala. Para bang ang paglilipat ko ng pangalan ng bahay sa anak niya ay isang bagay na dapat mangyari, maaga man o huli. Tinitigan ko siya ng matagal bago ako nakasagot ng isang pangungusap. Malaking ari-arian po ang bahay, Mama. Hindi po basta-basta ang usapang iyan. Agad na nagdilim ang kanyang mukha at tumaas ang kanyang boses. Anong ibig mong sabihin? Kinasal ka sa anak ko pero pinag-iiba mo pa rin ang ari-arian mo at ari-arian niya.
Sinasabi ko sa'yo, ang babaeng masyadong palakwenta, hindi nagkakaroon ng matahimik na pamilya. Hindi na ako nakipagtalo, hindi dahil sa naubusan ako ng sasabihin, kundi dahil naintindihan kong walang saysay ang anumang paliwanag. Kapag ang isang tao ay naniniwalang normal ang isang bagay na hindi makatwiran, ang anumang paliwanag ay magmumukha lang na pagiging bastos. Ngunit pagkatapos ng usapang iyon, hindi na muling napanatag ang loob ko. Nagsimula kong tingnan ang lahat sa ibang paraan. Binalikan ko ang mga pagkakataong ipinagmalaki niyang bahay ni Marco, ang paraan ng pag-uutos niya kay Myla na gamitin ang mga gamit sa bahay na parang pag-aari nito. Naalala ko ang pananahimik ni Marco sa tuwing nagsasalita ang kanyang ina ng mga masasakit na salita. Lahat ng iyon ay unti-unting nabuo at naging isang larawan na parehong nagpagalit at nagpasama sa loob ko. Mula rin noon, lalong lumabas ang tunay na ugali ni Myla. Hindi na niya pinanatili ang matamis at magalang na pakikitungo noong bago pa lang akong manugang. Nagsimula niyang ituring ang bahay na ito bilang tunay niyang pag-aari. Gabi-gabi, dinadala niya ang kanyang nobyo sa sala at nagtatawanan sila ng malakas. Minsan, halos 11:00 na ng gabi ay ayaw pa ring umuwi. Pagod ako galing sa trabaho, gusto ko lang ng kaunting katahimikan, pero pagpasok ko sa bahay, para akong pumasok sa isang coffee shop. Sa unang beses, nagtimpi ako. Sa pangalawang beses, pinalampas ko pa. Ngunit sa pangatlong beses, hindi ko na kayang manahimik. Halos 10:00 na noon ng gabi at abala ako sa pag-check ng mga papeles para sa trabaho nang marinig kong sobrang lakas ng tawanan sa ibaba, kaya't hindi ako makapag-focus. Bumaba ako at nakita ko si Myla na nakadikit sa isang lalaking hindi ko kilala sa sofa. Ang sapatos ng lalaki ay nakakalat sa may pintuan at ang mga baso at plato ng prutas ay nakalatag sa mesa na parabang sarili niyang bahay. Sinubukan kong panatilihin ang normal na tono ng boses ko. Myla, kung may bisita ka, sana naman umuwi rin ng maaga. Gabi na, kailangan na rin magpahinga ng buong pamilya. Akala ko'y sapat na iyon. Ngunit nag-angat ng tingin si Myla at ang kanyang labi ay may mapanghamong ngiti. Ngumisi siya bago sumagot sa harap mismo ng kanyang nobyo. Ate naman, ang istrikta mo. Bahay to ng kuya ko, hindi sayo. Kung umasta ka, akala mo ikaw ang may-ari. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Natigilan ako ng ilang segundo. Hindi ako makapaniwala na kayang sabihin iyon ng isang hipag sa kanyang ate sa loob mismo ng bahay, sa mismong sofa na ako ang bumili. Ang mas masakit pa, saktong lumabas si Marco mula sa kwarto dahil narinig niya ang ingay. Humarap ako sa asawa ko, naghihintay ng isang salita na magtatanggol sa akin o kahit isang tingin man lang na magsasabing mali ang sinabi ng kapatid niya. Pero wala. Nakatayo lang siya roon ng ilang segundo at sinabi ng walang gana, "Huminahon kayo. Pag-usapan na lang natin to ng maayos. Huwag kayong gumawa ng eksena." Iyon na naman ang boses niyang walang pinapanigan, ang paraan niyang pampalubag loob na walang bigat, walang tama, walang mali, at ako na lang ulit ang kailangang lumunok ng galit para manatili ang kapayapaan. Narinig iyon ni Myla at lalo siyang lumakas ang loob. Ngumuso siya at tumalikod, nagpatuloy sa pakikipagtawanan sa kanyang nobyo na parabang walang nangyari. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ng asawa ko, ang puso ko'y parang yelo sa lamig. Nagsimula kong maramdaman ng malinaw ang kawalan ng katarungan na unti-unting lumalaki sa loob mismo ng aming pagsasama. Mula sa bahay, sa pagkain, sa paraan ng pakikitungo, hanggang sa bawat maliit na kilos, lahat ay tila kumakampi sa iisang panig. Ako ang naglabas ng pera, pagod at lakas, ngunit ako ang kailangang mag-ingat sa bawat kilos. Samantalang sila, dahil lang sa sila ang tunay na ina at kapatid ng asawa ko, may karapatan silang unti-unting umabuso, magsalita ng masasakit at balewalain ang lahat. Ganoon pa man, pinilit ko pa ring magtimpi. Sinabi ko sa sarili ko na bata pa si Myla, mainit pa ang ulo,
at siguradong magbabago rin kapag nag-asawa na. Sakto namang kumalat ang balita na may nobyo siyang isang mayamang lalaki na nagngangalang Richard. Ang buong pamilya ng asawa ko ay tila nanalo sa loto. Ang biyenan ko, kahit saan magpunta, ipinagmamalaki na ang swerte ng anak niya. Mula pa raw pagkabata, mayroon ng swerte si Myla at ngayon na nakahanap ng magaling na asawa, pati raw ang buong pamilya ay aangat. Napapangiti na lang ako ng pilit, habang sa puso ko ay taimtim na umaasang kapag ikinasal na si Myla, mababawasan na ang bigat sa bahay. At least, hindi ko na kailangang pakisamahan ang isang hipag na nakaupo lang buong araw at nagbibitaw ng mga bastos na salita. Akala ko, iyon na ang katapusan ng aming mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit nalaman ko kalaunan na hindi pala iyon ang katapusan ng gulo, kundi isang maikling pahinga lamang bago sumalpok ang lahat sa isang mas malakas at mas matinding bagyo. Matapos ang kasal, inisip kong gagaan na kahit papaano ang buhay sa bahay namin. Napakasal si Myla sa isang mayamang lalaki na nagngangalang Richard. May kaya ang pamilya, disente ang trabaho, at sa panlabas ay maayos ang pakikitungo. Noong araw ng kasal, abot tenga ang ngiti ng biyenan ko. Kahit saan siya magpunta, ipinagmamalaki niyang napakaswerte ng anak niya. Sinasabi niyang mula pagkabata, kitang-kita na raw ang swerte sa palad ni Myla at ngayon na nakapag-asawa ng matagumpay, pati ang buong pamilya ay makikinabang. Napapangiti lang ako ng pilit habang lihim na umaasa na kapag nag-asawa na siya, titigilan na niya ang pagtambay sa bahay namin, ang pagiging bastos sa pananalita at ang paglikha ng tensyon. Pero sadyang hindi simple ang buhay tulad ng inaakala ko. Hindi pa nagtatagal pagkatapos ng kasal, nagsimula na namang bumalik si Myla sa bahay. Noong una, isang beses sa isang linggo. Hanggang sa halos 2 o 3 beses na siyang dumarating, bit-bit ang kanyang bag at mukhang pagod na para bang biktima ng matinding pang-aapi. Pagpasok pa lang sa pinto, ibabagsak na niya ang bag sa sofa, uupo at magsisimulang magreklamo. Kesyo masyado raw seloso si Richard, kinokontrol ang cellphone niya, ang oras ng pag-uwi at kung sino-sino ang kasama. Lahat daw ay tinatanong at pinag-iinitan. Nagsasalita siya na may halong hinanakit, na para bang siya na ang pinakakawawang babae sa buong mundo. Ang biyenan ko naman, syempre, panig sa anak niya. Habang nagtitimpla ng inumin para sa kanya, sasabihin niya, ganyan talaga ang mga mayayamang lalaki. Naghihigpit. Yan, dahil mahal ka niya. Mas mahirap kung mapunta ka sa isang lalaking walang pakialam sa'yo. Nakikinig lang ako at hindi mapigilang mainis. Anong klaseng pagmamahal iyon na halos araw-araw ay umuuwi ang asawa sa bahay ng magulang, pero nanahimik na lang ako. Ayaw kong makialam sa problema ng mag-asawa at lalong ayaw kong magsalita at mapagbintangan pang naninira. Ngunit habang tumatagal, sa bawat pag-uwi ni Myla para magreklamo, lalo kong nararamdaman na may mali. Kung magkwento siya, parang siya ang biktima, pero ang paraan ng pagsasalita niya, ang kislap ng panlalamang sa kanyang mga mata, at ang pagmamadali niyang sagutin ang telepono palayo sa amin ay nagbibigay sa akin ng pagdududa. Minsan, habang kumakain kami, umilaw ang cellphone niya, napasulyap lang ako at nakita ko ang isang kakaibang pangalan ng lalaki. Hindi ko pa man nababasa ng maigi, mabilis niyang itinago ang cellphone at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Wala akong sinabi, ngunit sa puso ko, mayroon ng lumalaking alinlangan. Tanging ang biyenan ko lang ang bulag na kumakampi sa kanyang anak. Sinasabi pa niya sa harap namin ni Marco, maganda ang anak ko. Natural lang na maraming humahabol sa kanya. Dapat matutong magparaya si Richard dahil swerte na siya at nakuha niya si Myla. Narinig ko iyon at nanlamig ang aking likod. May mga paraan ng pagpapalaki ng anak na hindi pagmamahal, kundi pagtulak sa kanila sa kapahamakan ng hindi nila namamalayan. At dumating na nga ang araw na iyon. Isang hapon, kararating ko lang mula sa trabaho, hindi pa man nakakapagbihis, narinig ko ang malakas na preno ng sasakyan sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Richard. Ang mukha ay walang emosyon. May kasama siyang isa pang lalaki,
marahil ay driver o assistant. Ang kanyang anyo noon ay ibang-iba sa mga pagkakataong nakita ko siya sa kasal o sa mga okasyon. Wala na ang magalang na pakikitungo, napalitan ito ng lamig ng isang taong narating na ang kanyang hangganan. Pagkakita ng biyenan ko sa kanyang manugang, masaya siyang tumayo. "Oh, Richard, napadalaw ka, kumain ka na ba?" Ngunit hindi sumagot si Richard. Dumiretso siya sa mesa sa sala, kinuha mula sa kanyang bag ang isang tumpok ng litrato at malakas na inihagis sa mesa. Nagkalat ang mga litrato sa harap naming lahat. Napatingin ako at parang nanikip ang dibdib ko. Sa mga litrato, si Myla ay nakayakap at nakikipaghalikan sa isang hindi kilalang lalaki sa lobby ng isang hotel. May mga litratong sobrang linaw na imposible nang itanggi. Ang paraan ng pagdikit nilang dalawa, ang kanilang mga ngiti, ang malanding tinginan walang sinuman, ang makapagsasabing normal lang silang magkakaibigan. Natigilan ang biyenan ko at si Marco naman ay biglang tumayo. Si Myla naman namutla ang mukha, ngunit mabilis na humagulgol na parang biktima. "Edited yan. Edited lang yang mga litratong yan. Sinisiraan mo ako." Tiningnan siya ni Richard, ang mga matay sobrang lamig. Dahan-dahan siyang nagsalita. Bawat salita ay parang bumabagsak sa sahig. 3 beses nakitang pinagbigyan, 3 beses. Natahimik ang buong kwarto. Patuloy pa ring nagmamaktol si Myla, umaagos ang luha, at ang biyenan ko, nagsimulang magwala, itinuturo ang kanyang manugang. "Sinong nakakaalam kung saan galing yang mga litratong yan? Sa panahon ngayon, ang daling mag-edit. Lalaki ka pa naman, ganyan mo tratuhin ang asawa mo." Nakatayo lang ako sa isang sulok, walang imik, ngunit alam ko sa sarili ko na ang isang lalaking tulad ni Richard na naglakas loob na dalhin ang mga litrato sa mismong bahay ay siguradong may higit pa roon. At tama nga ang hinala ko, kinuha ni Richard ang kanyang cellphone, nagplay ng isang video at inilapag sa mesa. Ito ay kuha mula sa CCTV sa hallway ng hotel. Hindi gaanong malapit ang kuha, ngunit sapat na ang linaw para walang makatanggi. Si Myla at ang lalaki ay magkaakbay na pumasok sa isang kwarto. Matagal bago sila lumabas. Hindi na ito isang litrato na pwedeng sabihing edited. Ito ay isang video may oras, lugar at buhay na ebidensya. Pagkakita ni Myla, parang nanlambot ang buong katawan niya. Susubukan pa sana niyang magsalita, ngunit nanginginig ang kanyang mga labi at wala nang lumalabas na salita. Pinatay ni Richard ang cellphone, tumingala at tiningnan kaming lahat bago magbitaw ng isang maikling pangungusap. Maghihiwalay na kami. Nang marinig iyon ng biyenan ko, para siyang nabaliw. Sumugod siya at nagsimulang magmura. "Hindi ka ba marunong magpatawad? Kung nagkamali man siya, dapat pag-usapan ninyo ng pribado. Bakit kailangan mo pang ipahiya ng ganito?" Napangisi lang si Richard, isang ngiti ng isang taong wala nang natitirang anumang pagtingin. Sumagot siya ng isang pangungusap na nagpatahimik sa buong kwarto. "Alagaan ninyo ang anak ninyo." Pagkasabi noon, tumalikod siya at lumabas ng pinto, hindi na lumingon kahit isang beses. Nang gabing iyon, totoong pinalayas si Myla ng kanyang asawa. At kinabukasan, tulad ng pagtatapon sa isang bagay na hindi na kailangan, dinala siya ng biyenan ko pabalik sa bahay namin kasama ang 2 maleta. At ang sandaling iyon ang mismong nagdala sa magulong eksena na isinalaysay ko sa simula ng kwento. Kinabukasan, pagbukas pa lang ng pinto, nakita ko na agad ang biyenan ko na hinihila si Myla papasok na para bang isang bagay na isinasauli. 2 malaking maleta ang nakalagay sa gitna ng sala, ang mga gulong ay may alikabok pa mula sa daan. Si Myla naman, ganoon pa rin ang itsura, maga ang mga mata, sabog ang buhok at nanginginig ang mga labi na para bang siya ang pinakakawawang nilalang sa mundo. Ngunit kakaiba, habang tinitingnan ko ang kanyang kaawa-awang anyo, wala akong maramdamang awa. Siguro dahil mula pa kagabi, hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Richard, "Alagaan ninyo ang anak ninyo." Kailangan bang itulak ang isang tao sa sukdulan para makapagsabi ng ganoon kalamig na salita sa sarili niyang asawa? Pagkalapag ko pa lang ng bag sa sofa, itinuro na ng biyenan ko ang ikalawang palapag. Ang boses niya'y parang naguutos sa isang katulong.
Ayusin mo agad ang opisina sa itaas para kay Myla. Nahihirapan siya, dapat magtulungan kayo bilang magkapatid. Tumingala ako sa kanya. Hindi ako nagulat sa sinabi niya, ngunit ang paraan ng pagsasalita niya ang nagpanlamig sa akin. Walang tanong, walang pakikipag-usap, at lalong walang anumang respeto. Nagsasalita siya na para bang sa kanya ang bahay na ito at ako'y isang utusan lang. Tiningnan ko siya ng diretso at sumagot ng maikli, opisina ko po yon. Walang pwedeng gumalaw doon. Hindi malakas ang boses ko, ngunit sapat na para marinig nilang lahat. Natigilan ang biyenan ko. Marahil ay hindi inaasahan na sasagot ako ng ganoon kaprangka. Sanay na siyang tuwing magtataas siya ng boses, mananahimik na lang ako. Siguro inakala niyang ganoon din ang mangyayari ngayon, pero hindi na. Sumingit agad si Myla. Habang hinihila ang damit ng nanay niya, sumisinghot-singhot siya, umaagos ang luha na sa tingin ko'y peke. Pinalayas na nga ako ng asawa ko. Ate, itataboy mo pa rin ba ako? Huwag ka namang ganyan kasama. Humarap ako sa kanya. Ang boses na iyon, ang paraan ng pag-iyak na may halong paninisi, nakakainis pakinggan. Kung totoong wala na siyang mapuntahan, dapat ay may kahit kaunting hiya o pakiusap man lang sa kanyang mga mata. Pero kay Myla, ang nakikita ko lang ay isang pagiging palaban na binalot sa luha. Hindi pa ako nakakasagot nang magsalita si Marco. At tama nga ang hinala ko, hindi siya pumanig sa akin. Tiningnan niya ako na may halong paninisi. Ang boses ay seryoso na para bang siya ang nasa tama. Bakit ba ang sama ng ugali mo? Kapatid ko yan. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Natigilan ako ng ilang segundo. Tinitingnan ang lalaking kasama ko sa loob ng maraming taon na tila isang estranghero. Lumalabas na sa mata niya, hindi mahalaga na sinira ng kapatid niya ang sarili niyang pagsasama. Hindi mahalaga na basta na lang dinala ng nanay niya ang anak niya para ipasa sa akin ang problema. Ang pinakamahalaga pa rin ay dapat akong maging maunawain, magparaya at manahimik. Ang respeto para sa akin, lumalabas na hindi kailanman umiral. Huminga ako ng malalim at sinabi, bawat salita'y malinaw, kung sino man ang gustong tumira, maghotel, ang bahay na ito ay hindi isang evacuation center para sa mga taong sumisira ng pamilya. Pagkasabi ko noon, parang tumigil ang mundo sa sala. Nanlaki ang mga mata ni Myla at ang biyenan ko. Para siyang nasaktan sa pinakamasakit na bahagi. Ibinagsak niya ang hawak na bag sa sofa, ang mukha'y namumula sa galit. Kung makapagsalita ka ng bahay mo, akala mo kung sino ka. Nakakalimutan mo na bang manugang ka lang sa pamilyang to? Narinig ko iyon at napabuntong hininga na lang ako sa pagod. Iyon na naman ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kapag kailangan akong ipitin, gagamitin niya ang salitang manugang para igapos ako. Pero kapag nakikinabang sa pera at pagod ko, para bang obligasyon ko iyon, hindi na ako nakipagtalo. Tiningnan ko silang lahat bago tumalikod at dumiretso paakyat ng hagdan. Ang pananahimik ko ay tila nagbigay ng maling akala sa kanila. Narinig ko pa ang malamig na pagungot ng biyenan ko sa ibaba at may ibinulong si Myla sa kapatid niya na may halong hinanakit. Siguro inakala nilang natakot na ako, na kapag silang tatlo ang magkakampi, lulunukin ko na lang ulit ang galit tulad ng dati. Pero iba na ngayon. Pagdating sa kwarto, isinara ko ang pinto, dumiretso sa maliit na safety deposit box sa loob ng aparador. Hindi nanginginig ang kamay ko at ang isip ko'y sobrang linaw. Binuksan ko ito at inilabas ang lahat ng dokumento ng bahay mula sa kontrata ng pagbili, mga resibo, bank statement ng bawat hulog, hanggang sa mga resibo ng pagpapagawa, pagpapakabit ng kusina, pagpapalit ng sahig, at pag-aayos ng kuryente. Lahat ay nasa loob ng isang asul na folder na palagi kong itinatago ng maigi. Umupo ako sa mesa, binuklat ang bawat pahina. Ang bawat numero, bawat pirma, ay nagpapaalala sa akin na ang bahay na ito ay bunga ng mga araw na ibinuhos ko sa trabaho, ng mga gabing puyat sa paggawa ng report at ng bawat sentimong pinag-ipunan ko.
Walang sinuman ang may karapatang gawin itong kanlungan para sa kanilang kawalang hiyaan. Kinuha ko ang cellphone, tinawagan si Attorney Villanueva, isang abogadong tumutulong sa kumpanya namin. Pagkasagot niya, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Attorney, tulungan ninyo akong ihanda ang mga dokumento na magpapatunay ng aking pagmamay-ari sa bahay. Kakailanganin ko po ngayon. Tumahimik siya ng ilang segundo bago sumagot ng maikli. Itago mo lang lahat ng papeles. Tawagan mo ako agad kung may mangyari. Ibinaba ko ang telepono. Tinitigan ang mga dokumento sa harap ko. Ito ang unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng pagtitiis, na naintindihan kong kung magpapatuloy pa akong maging malambot, ang mawawala sa akin ay hindi lang ang bahay, kundi pati na rin ang aking dignidad. At mula sa sandaling iyon, alam ko na, hindi na lang ako basta nagagalit. Nagsimula na akong kumilos, nang may plano. Kakatago ko pa lang ng folder sa drawer, nang marinig ko ang kaladkad ng maleta sa sahig sa ibaba, kasunod ng malakas na pagbukas ng pinto. Natigilan ang puso ko. Agad akong lumabas ng kwarto at mabilis na bumaba. Ngunit pagdating ko sa gitna ng hagdan, kumulo ang dugo ko sa nakita ko. Bukas na bukas ang pinto ng aking opisina. Ang ekstrang susi na itinago ko ay nakakalat sa mesa sa labas at sa loob ng kwarto. Si Myla ay nakatayo sa gitna ng mga gamit ko. Hinihila niya ang kanyang maleta papasok at walang pakundangang inihahagis ang mga papeles, libro at pati na ang laptop na ginagamit ko sa trabaho. Nagkalat ang mga ballpen sa sahig at isang maliit na halaman na inilagay ko sa tabi ng bintana ay natabig, kumalat ang lupa. Habang ginagawa niya iyon, ngumuso siya at nagsalita na may halong pang-aasar. Ang ganda ng kwartong to. Pansamantala lang naman, hindi ka naman siguro mamamatay. Hindi ko na maalala kung paano ako nakarating doon ng ganoon kabilis. Ang alam ko lang, nang nasa harapan na niya ako, nanginginig ang buong katawan ko, hindi sa takot, kundi sa galit na nagpanlamig sa aking mga kamay at paa. Hinablot ko ang maletang inilagay niya sa tabi ng mesa at malakas na inihagis sa sahig. Bumukas ito at nagkalat ang mga damit sa labas. Sumigaw si Myla na parang kinakatay. Bakit mo pinapakialaman ang gamit ko? Tiningnan ko siya, bawat salita ay lumalabas sa pagitan ng aking mga ngipin. Ikaw ang unang nakialam sa gamit ko. Pagkasabi ko noon, tumakbo paakyat ang biyenan ko. Sumugod siya at humarang sa harap ng anak niya na parang isang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang sisiw. Itinuro niya ako, nanginginig ang daliri. Sigaw niya, bastos ka. Nahihirapan na nga ang kapatid mo dahil iniwan ng asawa, sinasaktan mo pa. Natawa ako. Isang tawang malamig na kahit ako ay nagulat. Sumagot ako agad. Pinalayas siya dahil ng babae, hindi dahil inapi. Pagkasabi ko noon, nag-iba ang mukha ni Myla. Para siyang nabaliw, dinampot ang isang baso sa mesa at ibinato sa akin. Mabilis akong umiwas, dumaan lang ang baso sa balikat ko at tumama sa pinto, nabasag, kumalat ang mga bubog sa sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkasira. Tumatakbo paakyat si Marco. Nagbaka sakali ako, kahit isang beses lang, na makikita niya kung sino ang tama at sino ang mali. Ngunit hindi. Ang una niyang ginawa ay hindi ang pagalitan ng kapatid niya dahil nagbato ng gamit, kundi ang humarap sa akin at sumigaw, "Pwede ba? Tumahimik ka na lang. Gusto mo bang ipahiya ang buong pamilya?" Natigilan ako ng ilang segundo, tinitingnan ang lalaking nasa harapan ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw ang kanyang pagiging duwag at makasarili. Tinitigan ko siya ng matagal at nagtanong, dahan-dahan, malinaw, sino ba talaga ang nagpapahiya sa pamilyang to? Bumigat ang hangin, walang nagsalita. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa mga sigawan kanina. At nagsalita ang biyenan ko, ang boses niya ay malamig, na para bang nagbabasa ng hatol. Kung hindi ka marunong umayos, simula ngayon, sa bodega ka matutulog. Ibigay mo ang kwarto kay Myla. Narinig ko iyon at parang hindi ako makapaniwala. Ang bodega, ang bahay na binili ko, ang opisina na inayos ko, ang buhay na binuo ko. At ngayon,
kailangan kong matulog sa bodega para bigyan ng lugar ang hipag kong ng babae at pinalayas ng asawa. Nakatayo lang ako, hindi sumasagot, hindi umiiyak at hindi tumitingin sa kanino man. Ang pangungusap na iyon ang nagtulak sa lahat sa pinakahuling hangganan. Tumalikod ako at dumiretso sa likod bahay. Akala ng biyenan ko'y aalis ako, kaya't narinig ko pa siyang umungot. Kinuha ko ang 2 malaking plastic container na ginagamit namin para sa mga lumang gamit at bumalik sa loob. Dumiretso ako sa kwarto ng biyenan ko, binuksan ang aparador, at inilabas ang lahat ng damit, scarf, makeup, kumot, unan, gamot, at bag. Lahat ay inihagis ko sa container. Sumugod ang biyenan ko at hinawakan ang kamay ko. Anong ginagawa mo? Hinila ko ang kamay ko. Hindi ako sumagot. Binitbit ko ang unang container pababa sa bakuran at ibinuhos. Nagkalat ang mga damit sa semento. Bumalik ako sa kwarto namin. Nakatayo pa rin si Marco na parang poste. Marahil ay hindi makapaniwala na gagawin ko iyon. Binuksan ko ang aparador sa parte niya, inilabas ang lahat ng damit, kurbata, jacket at pati na ang mga sapatos na mas mahal pa niya kaysa sa akin at isiniksik sa pangalawang container. Noon lang siya natauhan at sinubukang pigilan ako. Angela, nababaliw ka na ba? Tinabig ko ang kamay niya. Hindi ako sumigaw, sinabi ko lang, oo, nababaliw na ako ngayon dahil sawa na ako. Binitbit ko ang pangalawang container sa bakuran at ibinuhos sa tabi ng mga gamit ng nanay niya. Sumigaw si Myla. Diyos ko, nababaliw na si ate. Kuya Marco, Mama, nababaliw na talaga siya. Sumugod ang biyenan ko sa bakuran habang nagmumura. Si Marco naman, nakatayo sa may pinto, putlang-putla. Tinitingnan nilang tatlo ang nagkalat na damit sa bakuran at pagkatapos ay sa akin na para bang isang ibang tao. Ngunit ako lang ang nakakaalam, hindi ako nababaliw. Sa wakas, tumigil na akong maging pipi sa sarili kong bahay. Sa gitna ng bakuran, ang mga damit ng biyenan ko at ni Marco ay nagkalat sa sementadong sahig. Ang mga polo ay nakapatong sa mga scarf. Ang ilang mga bag ay gumulong hanggang sa may gate. At ang isang pares ng sapatos na katad ni Marco ay nakatiwangwang sa tabi ng paso ng halaman. Ang eksena ay sobrang gulo na. Kung may tagalabas na makakakita, aakalain nilang may naganap na matinding away o nakawan. Ang biyenan ko ang unang natauhan. Sumugod siya sa gitna ng bakuran at habang pinupulot ang isa niyang damit, sumigaw siya ng pagkalakas-lakas. Angela, nababaliw ka na ba? Nababaliw ka na nga ba talaga? Nakatayo ako sa may pintuan, hindi bumababa at hindi rin sumasagot agad. Pumasok ako ulit sa loob, dumiretso sa aking opisina, binuksan ang drawer, kinuha ang folder na inihanda ko kanina at muling bumaba. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi ko maintindihan kung bakit napakakalmado ko. Iyon siguro ang kapanatagan ng isang taong naitulak na sa dulo, kaya't wala nang kinatatakutan. Nakatayo ako sa may pintuan, hawak ang mga dokumento at ang boses ko'y kasing lamig ng yelo. Basahin ninyong mabuti. Ang titulo ng bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Bawat isang bloke dito ay binayaran ng pera ko. Napatingala ang biyenan ko. Ang mukha niyang namumula. Sa galit ay biglang natigilan na para bang may sumakal sa kanya. Narinig iyon ni Marco at agad na lumapit. Marahil ay may balak na agawin ang mga papeles mula sa kamay ko na para bang kapag naitago niya ang mga iyon ay maglalaho na rin ang katotohanan. Ngunit mabilis akong umatras, tinitigan siya ng diretso at idiniin ang bawat salita. Manahimik ka. Kung gusto ninyong pag-usapan ang pera, ngayon natin linawin lahat. Binuksan ko ang folder. Kinuha ang isang tumpok ng bank statement na minarkahan ko na ng pula at inihagis sa mesa sa labas. Nagpatong-patong ang mga papel, ngunit malinaw pa ring nakikita ang bawat numero. Itinuro ko iyon. Ang boses ko'y pantay ngunit matigas. Ang down payment, ang mga hulog, ang pambili ng gamit, ang pagpapaayos ng bakuran, ang pagpapagawa ng kusina, ang bayad sa buwis at paglilipat ng pangalan lahat galing sa account ko
Gusto ninyo bang basahin ko isa-isa? Nakatitig ang biyenan ko sa mga papel, kumikibot ang kanyang mga labi ngunit walang masabi. Makalipas ang ilang sandali, nauutal siyang nagsalita. Pero asawa mo si Marco. Agad ko siyang pinutol. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong kumapit sa pamilyar na katwirang iyon. Ang asawa ko, nag-ambag ng eksaktong 600,000 piso. Ako, naglabas ng mahigit 8 milyon. Gusto ninyong gawing tirahan ng anak ninyo ang bahay ko. Nagpaalam ba kayo sa akin? Pagkasabi ko noon, parang tumigil ang hangin. Si Myla, hindi na nagsisigaw, ng bastos tulad kanina. Mabilis siyang nag-iba ng tono, at muli na namang tumulo ang luha, nanginginig ang mga balikat, at nagmukhang kaawa-awa. Ate, wag mo namang palakihin to. Makikitira lang naman ako pansamantala. Humarap ako sa kanya. Wala nang kahit anong paggalang. Itinuro ko siya. Ang boses ko'y sintalas ng kutsilyo. Makikitira ka ng isang araw at bukas sasabihin na ninyong mag-ina na bahay ninyo ito. Masyado nang luma ang taktikang, yan. Narinig iyon ni Myla at natameme, namutla ang mukha ngunit pilit pa ring hinihila ang kamay ng kanyang ina na para bang siya ang inaapi. Marahil ay noon lang talaga naramdaman ni Marco na nawawala na sa kanya ang kontrol sa sitwasyon. Nagsimulang lumambot ang kanyang boses, isang paraan na sanay na akong marinig tuwing kailangan niyang pakalmahin ang sitwasyon para sa sarili niyang kapakanan. Lumapit siya at dahan-dahang nagsalita. Angela, huminahon ka. Pumasok muna tayo sa loob at mag-usap. Natawa ako, isang tawang tuyo na kahit ang lalamunan ko'y parang pumait. Tinitigan ko siya ng diretso. Noong ako ang iniinsulto, nanahimik ka. Noong itinataboy ako sa bodega, nanahimik ka. Ngayong nakita mo na ang mga papeles sa kamay ko, saka mo lang gustong makipag-usap. Natigilan si Marco. Ang mukha niya ay pinaghalong hiya at galit, ngunit hindi makasagot. Marahil ay iyon ang unang pagkakataon sa buhay niya na may naglantad ng kanyang kahinaan at pagkamakasarili sa harap mismo ng kanyang ina. Sakto namang tumunog ang telepono ko. Ang pangalan ni Attorney Villanueva ang lumabas sa screen. Tiningnan ko silang tatlo bago ko sinagot at inilagay sa loudspeaker. Ang boses ni Attorney Villanueva ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Miss Cruz, na-review ko na ang mga dokumento ng bahay. Sa legal na aspeto, ikaw ang nag-iisang may-ari. Kung mayroong sinumang tumitira diyan ng labag sa iyong kalooban, may karapatan kang paalisin sila. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking martilyo na humampas sa kanilang tatlo. Namutla ang biyenan ko, isang pamumutla na wala ng bahid ng dugo. Si Myla naman ay napaupo sa sahig, sa tabi ng kanyang mga damit, dilat na dilat ang mga mata. Marahil ay sa mga sandaling iyon, naintindihan na niyang hindi na ito isang simpleng pananakot, hindi isang pansamantalang galit, at hindi isang pagpapalaki ng issue tulad ng dati. Totoong-totoo na pinapalayas ko na sila. Pinatay ko ang tawag, hawak ang mga papeles, tiningnan sila isa-isa, at nagsalita ng dahan-dahan at malinaw. Bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa hangin. Dahil sa ilang taon nating pagsasama bilang pamilya, bibigyan ko kayo ng 30 minuto. Kunin ninyo ang mga gamit ninyo at umalis. Kung hindi, tatawag ako ng security at pulis. Walang nagsalita. Tanging ang ihip ng hangin na nagpapalipad sa ilang mga papel sa kanilang paanan ang maririnig. At sa sandaling iyon, alam kong isang bagay ang sigurado, ang laban na akala nila'y panalo na sila, ay sa wakas, naibaliktad ko na. Matapos ang aking paglaban sa gitna ng bakuran, ang bahay ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Wala na ang sigaw ng biyenan ko, wala na rin ang pag-iyak ni Myla. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot. Para itong ang kalma bago ang isang malakas na bagyo, kung saan humihinto ang hangin at bumababa ang mga ulap. Alam ng lahat na isang maliit na ingay lang, sasabog ang lahat. Nakaupo ang biyenan ko sa sahig, pinupulot ang bawat damit, ngunit ang kanyang mukha ay madilim. Nakaigting ang kanyang panga at ang tingin niya sa akin ay puno ng galit. Si Myla naman, hindi na gaanong umiiyak.
Nakaupo siya sa tabi ng kanyang maleta, paminsan-minsan ay pinupunasan ng luha, ngunit ang paraan ng paglibot ng kanyang mga mata mula sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, at pabalik sa loob ng bahay ay nagpapahiwatig na hindi pa siya sumusuko. Nag-iisip siya ng ibang paraan. Si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya sa akin, hindi na sumisigaw, at dahan-dahang hinawakan ang damit ko. Angela, pumasok tayo sa kwarto. Mag-usap tayo. Tiningnan ko siya ng ilang segundo at sumunod. Hindi dahil gusto kong makinig sa kanyang paliwanag, kundi dahil gusto kong malaman kung ano pa ang kaya niyang sabihin pagkatapos ng lahat. Pagpasok namin sa kwarto, isinara niya ang pinto at humarap sa akin, ang mukha'y pinaghalong inis at pagod. Angela, ang ginagawa mo ay pagwawalang bahala sa lahat ng pinagsamahan natin. Narinig ko iyon at natawa na lang ako. Tiningnan ko siya at ngumiti ng mapait. Anong pinagsamahan? Ang pinagsamahan ng isang asawang nanonood lang habang inaapi ang kanyang asawa. Natigilan siya. Marahil ay hindi inaasahan na sasagot ako ng diretso. Ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang pagod na tono, ang tono na palagi niyang ginagamit para tapusin ang anumang usapan. Gusto ko lang ng kapayapaan sa bahay. Huwag mo namang palakihin ang lahat. Narinig ko iyon at parang may malamig na bagay na gumapang sa aking likod. Kapayapaan. Sa loob ng maraming taon, tuwing nagagalit ang nanay niya, nagiging bastos ang kapatid niya at nasasaktan ako, palagi niyang ginagamit ang salitang iyon para patahimikin ako. Ang kapayapaan para sa kanya ay nangangahulugang kailangan kong magtimpi. Ang kapayapaan para sa kanya ay nangangahulugang may karapatan ang kanyang ina at kapatid na umabuso habang ako ay dapat manahimik. Tinitigan ko siya ng diretso at dahan-dahang nagtanong, kapayapaan o kailangan kong manahimik para makapang-abuso ang pamilya mo? Sandaling natahimik si Marco. Tumingin siya sa ibang direksyon na para bang iniiwasan ang tanong. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkataranta, nakabitiw siya ng isang pangungusap na hinding-hindi ko malilimutan. Ako ang lalaki sa pamilyang to. May responsibilidad din ako sa nanay at kapatid ko. Isang pangungusap lang at lahat ng kalabuan sa isip ko ay biglang naging malinaw. Lumalabas na mula pa sa simula, inaakala na niyang ang aking mga ari-arian ay magsisilbing sandalan para sa kanyang pamilya. Lumalabas na ang bahay na ito, ang perang ito, ang pagod na ito para sa kanya, hindi ito pawis at dugo ng kanyang asawa, kundi isang bagay na pwedeng gamitin para tulungan ang kanyang ina at kapatid anumang oras na kailanganin nila. Nakatayo lang ako roon. Tinitingnan siya, at ang puso ko'y tuluyan ng nanlamig. Hindi na galit na kumukulo, kundi ang lamig ng isang taong nakakita na sa tunay na kulay ng taong nasa tabi niya. Sa labas, narinig ko na namang sumigaw ang biyanan ko. Ang babaeng makasarili, iiwanan din yan ng asawa. Narinig ko iyon ng malinaw, ngunit hindi na ako nasaktan. Siguro, dahil sa mga sandaling ito, naintindihan ko na ang sinasabi niyang iiwanan ng asawa ay matagal nang nangyari. Hindi ngayon ako iniwan ni Marco. Iniwan na niya ako mula pa noong araw na pinili niyang manahimik sa harap ng mga kawalang katarungan na dinaranas ko. Tumalikod ako, hindi na nagsalita, at lumabas. Si Myla ay nakaupo pa rin sa gilid ng bakuran, nakayuko, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng isang taong walang pag-asa. Sa halip, ito'y sobrang alisto, paminsan-minsan ay sumusulyap sa loob ng bahay at sa kanyang ina. Ang kanyang peking kahinahunan ay nagbigay sa akin ng isang masamang kutob. Hindi ko alam kung ano, ngunit may kung anong naguudyok sa akin na mag-imbestiga. Agad akong bumalik sa loob at dumiretso sa aking opisina. Pagdating ko sa mesa, may napansin akong mali. Ang drawer sa kanan, kung saan ko itinatago ang mga mahahalagang dokumento, ay bahagyang nakaawang. Naaalala kong isinara ko iyon ng maigi kanina. Hinila ko ang drawer at nakitang magulo ang loob. Ang folder na naglalaman ng mga papeles ng aming joint savings account ay nawawala. Nanikip ang dibdib ko at iba't ibang hinala ang pumasok sa isip ko. Ngunit iisa lang ang sigurado,
Habang nagkakagulo sa labas, may isang taong pumasok dito para maghalungkat. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang banking app. Sa mga unang segundo, ang bagal ng loading, para bang naririnig ko ang bawat kabog ng aking dibdib, hanggang sa lumabas ang transaction history. Tiningnan ko ang pinakabagong entry at parang nahulog ako sa isang malalim na hukay. Ang aming joint account ay may bagong transaksyon. Isang transfer ng 900,000 piso, wala pang 15 minuto ang nakalipas. Ang pangalan ng nakatanggap ay malinaw na nakasulat, Myla Reyes. Natigilan ako. Nanginginig ang kamay na hawak ang telepono. At naintindihan ko na, habang abala ang lahat sa isyu ng bahay, hindi lang nila planong paalisin ako sa kwarto, hindi lang nila planong gawing tirahan ang bahay ko, kundi sinamantala rin nila ang pagkakataon para nakawin ang pera. Hindi maliit na halaga ang 900,000 piso. Iyon ay bahagi ng ipon naming mag-asawa sa loob ng maraming taon, at karamihan doon ay galing sa akin. Ang pinakakatakot ay hindi ang halaga, kundi ang katotohanang hindi na ito isang simpleng away pamilya. Ito ay isang planadong pagnanakaw. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at tumingin sa labas. Ang biyenan ko ay abala pa rin sa pagpulot ng damit. Si Myla ay nakaupo pa rin sa tabi ng kanyang maleta, at si Marco ay nakatayo sa gitna ng bakuran na parabang binuhusan ng malamig na tubig. Ngunit sa mata ko, hindi na sila biyenan, hipag at asawa. Sila ay 3 taong nagtutulungan para kunin ang aking bahay, ang aking pera at ang aking huling hibla ng pasensya. At mula sa sandaling iyon, kung mayroon mang natitirang lambot o pagtingin sa pinagsamahan sa puso ko, lahat ng iyon ay naglaho na. Ang laban na ito, mula sa mga sandaling iyon, ay hindi na isang issue sa loob ng pamilya, kundi isang malinaw at planadong pagnanakaw. Dala ang aking telepono, lumabas ako sa bakuran. Hindi na ako nanginginig sa galit tulad kanina, kundi napalitan ito ng isang malamig na determinasyon ng isang taong nakitang may kamay na dumudukot sa kanyang bulsa. Ang biyenan ko ay abala pa rin sa pagpulot ng mga damit. Si Myla ay nakaupo, yakap ang kanyang mga tuhod, at si Marco ay nakatayo, tulala. Itinaas ko ang screen ng telepono sa harap nilang lahat at nagtanong. Ang boses ko'y hindi malakas, ngunit sintalas ng kutsilyo. Sinong nag-transfer ng 900,000 piso? Na to. Namutla si Marco, at ang kanyang peking kahinahunan ay biglang naglaho. Si Myla naman ay umiwas ng tingin. Tanging ang biyenan ko lang ang sumubok na magmatigas. Ang boses niya ay maasim. Pera ninyong mag-asawa yan. Anong masama kung tulungan niya ang kapatid niya sa oras ng pangangailangan? Narinig ko iyon at natawa ako. Isang tawang mapait. Tinitigan ko siya. Ang galing. Kinuha ninyo ang pera ko nang walang paalam, tapos tatanungin ninyo kung anong masama? Agad na nagdilim ang mukha ni Aling Tess. Bakit mo sinasabing pera mo? Mag-asawa kayo. Kaya't pera, ninyong dalawa, yan. Hindi pa ako nakakasagot nang sumigaw si Marco. Sa unang pagkakataon ay inilabas ang tunay na kulay na matagal na niyang itinatago. Pera nating dalawa, yan. Kaya't may karapatan akong magdesisyon. Humarap ako sa kanya. At ang tanging nararamdaman ko na lang ay pandidiri. Sa loob ng maraming taon, inakala kong duwag lang siya. Bulag na kumakampi sa kanyang ina at kapatid. Ngunit may hangganan pa rin. Ngayon ko lang naintindihan na hindi sa hindi niya alam ang tama at mali, kundi handa siyang tanggapin ang mali basta't pabor sa kanyang pamilya. Lumapit ako at sinabi ng may diin, pera nating dalawa, pero inilipat mo sa kapatid mo para ipambayad sa utang niya sa kabit niya. Pagkasabi ko noon, nagulat si Myla, napatingin din ang biyenan ko, at si Marco ay natigilan na parang sinampal. Hindi nila inaasahan na alam ko ang tungkol doon. Ang kanilang pananahimik ang nagsabi ng lahat. Ang totoo, kagabi. Akala ko noong unay nagkamali lang siya ng send, ngunit nang pakinggan ko, naintindihan kong sadya niya iyong ipinadala sa akin. Sa recording, malinaw ang boses ni Richard, pagod,
ngunit malamig. Sinasabi ko to sa'yo para malaman mo. Hindi lang ng babae si Myla. Kumuha pa siya ng pera mula sa kumpanya ko para gastusan ang lalaking yon. Hindi maliit na halaga. Pinapaimbestigahan ko na lahat. Kung gusto ninyong alagaan siya, bahala kayo. Pero huwag ninyong hayaang isama niya kayo sa pagbagsak. Noong narinig ko iyon, natulala ako. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin iyon, pero inisip ko pa rin na problema na nila iyon. Hanggang sa matuklasan ko ang nawawalang 700,000 piso at doon ko naunawaan ang lahat. Tiningnan ko silang tatlo. Ibig sabihin, ang pagdala ninyo sa kanya dito ay hindi para patirahin, kundi para gawing taguan ang bahay ko at ang pera ko. Gagawin ninyong pambayad utang niya. Masyado ninyong pinagplanuhan. Dalhin siya dito. Pilitin akong magbigay ng kwarto, nakawin ng pera, at unti-unting angkinin ang bahay. Tama ba? Agad na tumanggi ang biyenan ko. Nagsisinungaling ka. Wala akong alam diyan. Hindi na ako nakipagtalo. Binuksan ko ang telepono, pinindot ang recording, at inilagay sa loudspeaker. Mula sa telepono, narinig ang ingay kanina, kasunod ng boses ni Myla na bumubulong sa kanyang ina. Mama, pilitin mo lang si ate para lumambot, tapos kumuha pa tayo ng pera para pansamantalang pambayad ko. Pagkatapos, narinig ang sagot ni Aling Tess. Hindi gaanong malinaw, ngunit sapat na para maintindihan na pinag-uusapan nila ang pera ko na para bang kanila. Ito ay isang recording na hindi ko sinasadyang makuha, pero mukhang tadhana na mismo ang naglalantad ng lahat. Pagkatapos ng recording, namutla si Myla. Ang biyenan ko, natulala, at si Marco, sa halip na ipagtanggol ang kanyang ina, ay napasigaw sa kapatid niya. Bakit ka kasi nagsalita sa telepono? Isang pangungusap lang, at nabunyag ang lahat. Kung hindi totoo ang lahat, dapat ay sinabi niyang, sinoong nagsabi niyan? Kasinungalingan yan. Pero hindi, nag-aalala lang siya dahil nabuking ang kanilang plano. Narinig ko iyon, at hindi ko na kailangan ng anumang paliwanag, sobrang linaw na ng lahat. Umatras ako at tinawagan ang bangko. Ang boses ko'y kalmado. Ako ang co-owner ng account. Opo. Hinihiling kong i-freeze pansamantala ang joint account dahil sa isang kahina-hinalang transaksyon, posibleng pagnanakaw. Pagkatapos kong ibigay ang impormasyon, kinumpirma ng bangko na ititigil nila ang mga malalaking transaksyon. Pagkababa ng tawag, tinawagan ko agad si Attorney Villanueva. Attorney, ihanda ninyo ang kaso para sa pagnanakaw. Kung hindi maibabalik ang pera ngayong araw, itutuloy ko. Sandaling natahimik ang abogado bago sumagot. Itago mo lahat ng ebidensya. Huwag ka nang makipag-usap sa kanila. Noon lang sila nataranta. Nawala ang kanilang pagiging kampante. Si Myla, hindi na nagkukunwaring umiiyak. At si Marco, tiningnan ako na parang isang ibang tao. Marahil ay ngayon lang niya naintindihan na hindi na ako ang asawang laging nagpaparaya para sa kapayapaan. Ngunit alam kong ang mga taong tulad ni na Aling Tess at Myla, kapag naiipit, lalong nagiging mapanganib. Kung hindi nila makukuha ang gusto nila, hahanap sila ng paraan para hilahin ang iba pababa. Pababa na ang araw. Ang mga huling sinag ng liwanag ay tumatama sa nagkalat na mga damit. Tinitingnan ko silang tatlo at alam kong isang bagay ang sigurado. Nanalo ako sa unang laban, ngunit ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lang. At tama nga ang hinala ko. Wala pang 10 minuto. Tumunog ang telepono ko. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Iisa lang ang nakasulat. Akala mo panalo ka na dahil nakuha mo ang bahay. Mamayang gabi, may mawawala sa'yo na mas masakit pa sa pera. Tinitigan ko ang mga salitang iyon at nanlamig ang aking likod. Hindi ko na kailangang isipin pa. Alam kong maglalabas sila ng mas malaki at mas maruming alas at sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa bahay o pera. Ang text message mula sa hindi kilalang numero ay may iisang linya lang, ngunit sapat na iyon para manlamig ang aking likod. Akala mo, panalo ka na dahil nakuha mo ang bahay. Mamayang gabi, may mawawala sa'yo na mas masakit pa sa pera.
Natigilan ako ng ilang segundo, nakatitig sa screen na parabang may lason na tumutulo mula sa bawat letra. Ang biyenan ko ay abala pa rin sa pagpulot ng damit. Si Myla ay nakaupo sa tabi ng kanyang maleta at si Marco ay tulala, walang sinumang tumitingin sa akin. Ngunit ang kanilang pagkukunwaring normal ay nagbigay sa akin ng katiyakan. Ang text na iyon ay hindi isang biro, kundi isang babala. At ang nagpadala, hindi ko na kailangang hulaan pa, ay nasa malapit lang. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Ikinandado ko ang pinto ng aking opisina, isinara ang mga kurtina at umupo sa harap ng monitor para i-check ang lahat ng CCTV sa bahay. Dati, hindi ko ito ginagawa dahil iniisip kong kasama ko naman sila sa iisang bahay. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, naintindihan kong sa laban na ito, ang sinumang magiging inosente ay matatalo. Binuksan ko ang bawat kamera, mula sa gate, sa bakuran, sa sala, hanggang sa hagdanan. Pagdating sa kamera sa ikalawang palapag, natigilan ako. Ang anggulo ng kamera ay bahagyang naiba, sapat lang para hindi makita ang tapat ng aking opisina. Malinaw na may gumalaw dito, hindi aksidente, kundi sinadya. Huminga ako ng malalim, pinipilit na manatiling kalmado. May kutob akong may maruming plano silang gagawin. Agad kong tinext si Attorney Villanueva, sinabing may nag-iba sa anggulo ng CCTV. Tumawag siya agad at nagbilin. Mula ngayon, huwag kang mag-isa kasama nila sa isang saradong lugar. Lahat ng gagawin mo, siguraduhing may ebidensya. Pagkatapos, tinawagan ko ang kaibigan kong si Rina na nagtatrabaho sa administration office ng aming subdivision. Sinabi kong may problema sa bahay at pinakiusapan siyang itago ang lahat ng CCTV footage mula sa gate at sa tapat ng bahay namin ngayong gabi. Naramdaman niyang seryoso ako, kaya't hindi na siya nagtanong pa. Bandang 10:00 ng gabi, ang bahay ay sobrang tahimik. Hindi na nag-iingay ang mag-inang Tess at Myla at hindi na rin kumakatok si Marco sa pinto ko. Ang katahimikang iyon ang lalong nagpaalerto sa akin. Nakaupo ako sa loob ng kwarto, patay ang ilaw maliban sa isang maliit na lamp at inihanda ang lahat, telepono, susi, mga dokumento at isang voice recorder. Sakto. Pagtingin ko sa orasan, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Diyos ko, ang pera at alahas ko nawawala, ninakaw. Agad akong tumayo, hindi sa gulat, kundi sa pakiramdam na eto na, mabilis akong bumaba. Pagdating ko sa sala, ang eksena ay eksakto sa inaasahan ko. Si Myla ay nakaupo sa sahig, sabog ang buhok, at paulit-ulit na hinahampas ang kanyang bukas na bag. Ang biyenan ko ay nakatayo sa tabi, nakahawak sa dibdib, at mukhang takot na takot. At si Marco, nakatayo sa gitna, galit na galit. Pagkakita sa akin, itinuro ako ni Myla. Ang boses niya'y nanginginig, ngunit hindi sa takot, kundi sa sobrang pag-arte. Ikaw lang ang umakyat sa kwarto kanina, kung hindi ikaw ang kumuha. Sino? Natigilan ako ng isang segundo at natawa. Isang mahinang tawa na nagpatigil sa kanilang tatlo. Dahil sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang kanilang plano. Hindi nila ako kayang talunin sa katwiran, sa legal na paraan, o sa pag-iyak, kaya't pinili nila ang pinakamaruming paraan, ang gawin akong magnanakaw. Agad na sumabat ang biyenan ko. Alam ko na, ang babaeng gahaman sa pera, siguradong may masamang balak. Sa umaga, nagkukunwaring mabait, pero sa gabi, lumalabas ang tunay na kulay. Hindi pa ako nakakasagot nang lumapit si Marco, hindi nagtanong, hindi nag-imbestiga at sumigaw, "Angela, sumosobra ka na, ilabas mo yan." Tiningnan ko siya, hindi na nasasaktan, kundi nandidiri. Dahan-dahan akong nagtanong, "Naniniwala kang nawalan ang kapatid mo, pero hindi mo man lang inisip na baka pinagbibintangan lang ang asawa mo?" Hindi siya natinag. Lalo pang lumakas ang iyak ni Myla, sinasabing may dala siyang mga alahas, 2 piraso ng ginto at halos 200,000 piso. Ngayon daw ay wala na. Umiiyak siya na para bang ninakaw ko ang buong kayamanan niya.
Narinig ko iyon at hindi na nakipagtalo. Sinabi ko lang, tumawag tayo ng pulis. Natigilan silang tatlo. Inaasahan nilang magpapanik ako, magpapaliwanag at matatakot sa eskandalo. Hindi nila inaasahan na ako mismo ang mag-aalok na tumawag ng pulis. Kinuha ko ang telepono sa harap nila at sinabi, "Hello, gusto kong i-report na may nagbibintang sa akin ng pagnanakaw at gusto kong imbestigahan ang lugar." Ang aking kahinahunan ang nagpabago sa kanilang mga mukha, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pag-arte. At alam ko na, mula sa sandaling ito, hindi na ito isang away pamilya. Pinili nila ang pinakamaruming paraan. Gusto nilang sirain ang aking dangal. At kapag umabot na sa ganito, wala na akong iiwanang daan para makaatras pa sila. Mabilis na dumating ang mga pulis at security ng subdivision. Pagbukas pa lang ng pinto, agad na nag-iba ang mukha ni Myla. Mula sa pagiging kalmado kanina, bigla siyang humagulgol na para bang totoong-totoo. "Sir, pinalayas na nga po ako ng asawa ko. Tapos pagdating ko dito, ninakaw pa po ng hipag ko ang mga dala kong pera at alahas. Ang biyenan ko, hindi rin nagpahuli." Umiiyak siya habang sinasabing sakim ako at sinamantala ang kahinaan ng hipag ko. Nakatayo lang ako at pinakinggan ang lahat. Isang pulis ang nagtanong sa akin, "Pumapayag po ba kayong inspeksyonin namin ang mga kwarto para malinawan ang lahat?" Agad akong sumagot, "Oo, inspeksyonin ninyo lahat. Ang kwarto ko, ang kwarto ng asawa ko, ang kwarto ng biyenan ko, at pati na ang mga gamit ni Myla." Pagkasabi ko noon, nagulat si Myla. Inakala niyang tatanggi ako. Nagpatuloy ang pag-i-inspeksyon. Pagdating sa opisina ko, ako mismo ang nagbukas ng pinto. At tama nga, sa loob ng isang drawer, may nakitang isang pulang supot ng alahas. Sumigaw agad ang biyenan ko. "Ayan na, sabi ko na nga ba." Si Myla umiyak ng malakas. At si Marco, sa likod ko, narinig kong nagngangalit ang mga ngipin. Ngunit hindi ako nagpanik. Tiningnan ko ang supot at nagtanong, "Sir, bago ninyo buksan, yan may napansin po ba kayong kahit anong marka sa kandado?" Tumingin ang pulis at doon, may nakitang isang bagong gasgas. Ang drawer na, yan, nilak ko kaninang hapon. May pumilit na buksan yan para ilagay ang supot na yan diyan. Sabi ko, kung ako ang magnanakaw, bakit ko itatago sa isang nakalak na drawer na may halatang marka ng puwersahang pagbukas? Pagkasabi noon, ipinakita ko sa pulis ang CCTV footage na nasave ko kanina. Sa video, kitang-kita si Myla na pumapasok sa opisina ko. Natulala si Myla at alam kong oras na para tapusin ito. Itinuro ko ang handbag ni Myla. "Inspeksyonin din po ninyo yan." Sumugod si Myla para kunin ang bag, ngunit pinigilan siya ng pulis. Sa loob ng bag, may isa pang supot ng alahas na kaparehong-kapareho ng natagpuan sa drawer ko at isang tumpok ng pera na may selyo pa ng bangko. Parang sumabog ang hangin sa loob ng kwarto. Ang biyenan ko, hindi makapagsalita. Si Marco, namutla. At si Myla, napaupo sa sahig, tulala. Tiningnan ko siya at sinabi, "Nagplano kang pagbintangan akong magnanakaw, no? Akala mo matatakot ako at aamin na lang para maprotektahan ang pangalan ng pamilya." Tumingin siya sa akin, ngunit wala ng luha. Dahil ang bitag na inihanda niya para sa akin ay siya mismo ang nahuli sa harap pa ng mga pulis. Akala ko, sa puntong iyon, mananahimik na lang si Marco. Ngunit hindi. Pagkatapos na sabihin ng pulis na kailangan nilang kausapin si Myla, bigla siyang humarap sa akin at sumigaw, "Hindi ka pa ba tapos? Gusto mo bang sirain ang buong pamilya ko?" Ang mga salitang iyon, sa gitna ng lahat, ay ang huling sampal na gumising sa akin. Sa kabila ng lahat ng ebidensya, ang pinagsisisihan niya ay hindi ang ginawa ng kanyang pamilya, kundi ang pagkabigo ng kanilang plano. Natawa ako, isang tawang malamig, o mas tamang sabihin, nanghihinayang ka dahil hindi ako nakulong para mas madali mong makuha ang bahay. Pagkasabi ko noon, natigilan silang lahat.
Kinuha ko ang mga dokumento mula sa aking bag at inilapag sa mesa, mga bank statement, email at text messages. Bukod sa 900,000 piso na kinuha ninyo, 3 beses ka ring sumubok na isangla ang bahay na ito gamit ang impormasyon ko. Isang pulis ang tumingin sa mga papel at ipinakita ko ang isang email mula sa isang lending company na kapangalan kay Marco, nagtatanong tungkol sa isang malaking utang gamit ang bahay ko bilang kolateral. Hindi mo tinutulungan ang kapatid mo. Sinasalba mo ang sarili mo. May utang kang halos 3 milyon dahil sa pagkatalo sa investment at ginagarantiya mo pa ang mga utang ni Myla sa mga loan shark para sa kabit niya. Lahat ng ito nalaman ko mula sa investigasyon ng aking abogado. Si Marco parang isang hayop na nahuli. Sumigaw siya, pribadong usapan namin to. Sa unang pagkakataon, sumigaw ako pabalik. Ginamit mo ang pangalan ko, ang bahay ko, at ang pera ko para sa mga problema mo at tatawagin mo yang pribado. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumabat si Myla. Nangako ka, nahihiramin mo lang. Sabi mo, tanga siya. Konting takot lang, pipirma na yan. Isang pangungusap lang at nabunyag ang lahat. Hindi lang nila planong kunin ang pera at bahay, planado rin nilang takutin ako para pumirma. Tiningnan ko silang tatlo, ang asawa ko, ang biyenan ko, ang hipag ko. Mga taong nakasama ko sa hapagkainan, tinawag na pamilya at tinulungan. Ngunit sa huli, ang tingin lang nila sa akin ay isang ATM. Ang boses ko'y malamig. Mula pa sa simula, hindi ninyo ako tinuring na pamilya. Tinuring ninyo akong isang ATM na nagsasalita at sa sandaling iyon, lahat ng kasinungalingan ang bahay, ang pera, ang pagbibintang, ang panloloko ay lumabas lahat, walang takip at walang daan pabalik. Pagkatapos na malantad ang lahat ng katotohanan, sa gitna ng sala, hindi ko na naramdaman ang pangangailangang sumigaw pa. Kakaiba, kapag naitulak ka na sa dulo, ang naiiwan na lang ay isang nakakatakot na kahinahunan. Humarap ako sa mga pulis at sinabi, gusto kong mag-file ng reklamo para sa pagnanakaw mula sa joint account, paninirang puri at pagtatangkang gamitin ang aking ari-arian ng walang pahintulot. Natigilan ang lahat. Si Marco ang unang nagpanik. Lumapit siya at hinawakan ang braso ko. Angela, pakiusap. Huwag mo nang palakihin to. Pag-usapan natin, hinila ko ang braso ko. Noong itinutulak ninyo ako sa bodega, inisip ninyo ba na lumalaki na ang problema? Hindi siya makasagot. Bigla namang nag-iba ang tono ng biyenan ko. Anak, pamilya tayo. Ayusin natin to ng pribado. Natawa ako. Noong pinagbibintangan ninyo akong magnanakaw, inisip ninyo ba ang pagiging pamilya? Hindi ko na sila hinintay pang magsalita. Tinawagan ko si Rina, si Attorney Villanueva at isang locksmith. Pumunta kayo dito ngayon. Kailangan ko ng mga saksi habang pinapalitan ko ang lahat ng kandado ng bahay. Humarap ako sa kanila. Bago maghating gabi, gusto kong wala na kayo dito. Kung hindi, ipapa-escort ko kayo palabas. Umiyak si Myla. Sa pagkakataong ito'y totoo na. Lumuhod siya at humawak sa damit ko. Ate, kahit isang gabi lang, tiningnan ko siya. Ang pagtataksil mo sa asawa mo, desisyon mo yan. Ang pagbibintang sa akin, iyon ang nagtulak sa'yo sa hukay. Walang tutulong sa'yo. At si Marco, biglang lumuhod sa harap ko. Kung noon, baka nadurog ang puso ko. Pero ngayon, pandidiri ang naramdaman ko. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawalan ng bahay at pera. Mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bumulong ako, hindi mo ako iniwan ngayon. Matagal mo na akong iniwan, noong pinili mo silang kampihan. Dumating ang locksmith, si Rina, at si Attorney Villanueva. Sa harap nilang lahat, pinalitan ko ang lahat ng kandado. Ang mga gamit nila ay inilabas. Sa pagkakataong ito'y legal at may mga saksi. Paglabas ng biyenan ko, sinabi niya, magsisisi ka. Tiningnan ko siya. Ang pagsisisi ko, hindi ko pa nakikita. Pero ang sayo, nasa labas na ng gate. Tumingin siya sa kanyang anak,
nabaon sa utang at sa kanyang anak, nasira na ang pangalan at namutla. Isinara ko ang gate. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naging tahimik ang bahay. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, alam kong isang bagay ang sigurado. Ang pagsasama namin ay tuluyan nang namatay ng gabing iyon. Kinaumagahan, pinirmahan ko ang divorce papers. Hindi na ako nanginginig, hindi na nasasaktan. Pagod na pagod lang. Idinagdag ko ang lahat ng ebidensya. Dahil sa mga ito, napilitang isauli ni Marco ang 900,000 piso. Ang mga pinagkakautangan niya ay nagsimula na ring maningil. Si Myla, hinahabol na rin ng dating asawa para sa perang ninakaw niya. Ang kabit niya, naglaho na. Ang biyenan ko, mula sa pagiging mapagmataas, ngayon ay kasama na ng mga anak niyang nakatira sa isang maliit na inuupahang apartment. Sabi ng iba, nanalo raw ako, pero sa totoo lang walang saya sa tagumpay na ito. Masakit, parang pagputol sa isang bahagi ng iyong katawan. Pero iyon ang sakit na kailangan para mailigtas ang sarili mo. Pagkatapos ng ilang araw, nilibot ko ang bahay. Ang lawak, ang katahimikan. Inayos ko ang mga gamit, nilinis ang bawat alikabok, lalo na sa drawer kung saan nila itinago ang alahas. Habang nililinis ko iyon, naintindihan kong hindi lang bahay ang naisalba ko, kundi ang aking dignidad. Nakatanggap ako ng text mula kay Marco, humihingi ng isa pang pagkakataon. Tinitigan ko iyon at naaalala ang mga araw na masaya pa kami. Pero naintindihan kong ang pinanghihinayangan ko ay hindi na siya, kundi ang panahong nasayang sa maling tao. Binura ko ang text. Isang umaga, nakatayo ako sa labas, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Naalala ko ang sinabi ko, lumayas kayo sa bahay ko. Marahil para sa iba, malupit ako. Pero alam kong kung hindi ko ginawa iyon, unti-unti nila akong sisirain hanggang sa wala nang matira. Hindi ako ipinagmamalaki ang ginawa ko, walang babaeng gustong maranasan ito. Ngunit gumaan ang pakiramdam ko dahil sa wakas, hindi ko na itinataboy ang sarili ko palayo sa sarili kong buhay. May mga panahong akala natin ay nagsasakripisyo tayo para sa pamilya, ngunit ang totoo, pinapabayaan natin ang ating sarili. At kapag matagal mo nang pinabayaan ang iyong dignidad, iisipin ng iba na normal lang iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, natutunan ko, hindi lahat ng kasama mo sa bahay ay pamilya. Minsan, ang pinakamabuting magagawa mo ay ang kampihan ng sarili mo. Ang kwento kong ito ay hindi para magyabang o magturo. Sana lang, kung may nakikinig na dumaranas din ng ganito, maintindihan nilang hindi mali ang magpasensya. Ngunit kapag ang pagpapasensya ay umaabot na sa puntong kinukuha na ang iyong bahay, pera at dangal, hindi na iyon sakripisyo. Iyon ay pagpapahirap sa sarili. At tayong mga babae, marami na tayong pinagdaanan. Minsan, kailangan din nating mahalin ang ating sarili.